Eventually became the director of Living Waters of Philippines. Married to Hazel in 2005, and they are blessed with a son named Ezekiel. Ezekiel is now 18. Together, they work hand in hand, side by side, in a full-time capacity, inviting the brokenhearted, setting the captives free, restoring troubled marriages, freeing those in different addictions by pointing them all to the cross of Christ. Hallelujah. I think ito yung malaking encouragement nung nag-uusap kami ni Coach Jojo. And we're very glad to have you come with us and be able to share among us itong ating forum. So shall we all rise? Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pinagtagpo mo kami sa oras na ito para makinig kami sa iyo at gamitin mo ang aming tagapagsalita in the most dynamic and special ways. Maraming salamat, Panginoon, kasi napakaraming mga sugatan. Hindi lang mga miyembro, pati na rin mga pastor, pati lang lingkod mo. And hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pagtugon sa mga pinagdadaanan ng bawat isa. At a reflection din ng kapangyarihan mo na in spite of our frailties and infirmities, you're continually using and maximize each and every one of us so that we can be more dependent on you. Salamat, Lord, dahil yung mga karanasan, yung mga nararanasan namin, sila rin yung nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa kapangyarihan na iyong salita. You are close to the brokenhearted and you heal the brokenhearted. And thank you na merong mga forum na ganito para masaliksikan pa namin kung how we can be able to reach out to those who are deeply hurting, going through difficult circumstances of their lives, and be able to address that by pointing them back to the cross. Maraming salamat, Lord, kasi you are our healer. You heal even today. Maraming salamat, Panginoon, ang iyong simbahan. Hindi kami hustisya. Simbahan ay para abutin sila, ilapit sila sa iyo, kasi ikaw yung nagpapabago. Ikaw yung mga vessels, kami yung mga instrumento, ay makita yung pag-ibig ni Kristo, yung pasensya ni Kristo, yung fruits of the Holy Spirit, na kita-kita yung ebidensya ng Panginoon sa magitan ng pag-address namin sa mga ganitong sitwasyon, sa mga kabataan, sa mga aming paligid, sa mga relationship, sa mga iba't ibang klaseng kaisipan na wala kaming sagot, kundi ipagkatiwala lahat ng tugon sa iyong pangalan at sa pamagitan ng iyong salita. Open our eyes, our ears, and our spirit so that we will hear from you. And thank you for our speakers whom you will be using for today. Be with him. The Holy Spirit will just pour out his blessing and the blessing of understanding to all of us today. We dedicate this session in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po. Let me present to you Pastor Benji Cruz. Ayan. Okay. I'll take over, Pastor. Thank you, Pastor Joe. Wow. Thank you for that very warm introduction. No? Dito po sa, I love being here in Baguio dahil kahit cool weather, napaka-warm ng fellowship at ng pag-welcome nyo. I don't say this lightly. I really sense na merong welcoming spirit of being inclusive dito sa Baguio. And that's a quality of Jesus Christ, of being welcoming and inclusive. At ito pong Baguio kasi one of my favorite places, talagang beautiful memories ako meron dito. First time kong nagpunta dito, 1979, nung ako ay high school. And then after that, one of my best friends from here, kaya madalas akong pumunta dito. At itong PBTS na nagre-retreat ako dito. So, really, it's really great to be back.
karamihan sa inyo, ngayon ko lang na-meet, pero like si Pastor Joe, it's my first time to see him today, pero I felt like I've known him for years already. At yun, patutuan talagang dama ko yung the people of Baguio Cordillera are really hospitable and welcoming. So, thank you. At tulad nga na sabi ni Pastor Joe, iba ang panahon ngayon, kakaiba sa hinaharap nating issue tungkol sa gender. At hindi lamang po yung kinukwento niya dito sa BSU, pwede mag-cross-dress. Kami po ay lately, we've been traveling in different parts of the country para nga po magkaroon ng awareness dito sa Soji. At kagaling lang naman po namin 2 weeks ago sa Eastern Samar, at doon yung mismo pinaka-state university doon sa Eastern Samar ay naglagay na sila ng transgender toilet, no? Na talagang na-feature pa sa ABS-CBN. At I hope hindi mangyari dito yon dito sa Baguio. Nagtayo sila ng LGBT park doon mismo sa pinaka-tourism center ng Eastern Samar. So, I will show it to you more later. Ang masakit po ay kahit hindi pa batas yung SOGI, ang mga LGUs ay may mga ordinances na talaga encouraging our children and even adults to identify with a gender different from their biological sex. Okay? At nakwento ni Pastor Joe yung anak niya. May anak din po ako na halos kasing edad ng anak niya, ka-18 lang, last Friday. At may mga kaganapan sa anak ko, ganun din. Nag-inis, nagagalit pagka may kinokorek ka. No? There's something about the Gen Z generation na talagang may sense of entitlement. Generally, hindi ko naman nilalahat. Pero gusto ko ikwento dun sa anak ko na related sa kwento ni Pastor Joe na meron siyang best friend, anak pa ng pastor, na hindi ko ma-imagine na sa mga ganitong panahon kailangan natin sabihin na male siya biologically. No? Dati hindi natin dinidistinguish pa yun. No? So, may best friend siya na biological male at may girlfriend siyang biological female. Ito, medyo confusing to, kaya ito, malinaw tayo doon. No? Tapos, yung girl ay isang umaga nagising na nag-identify as male. Okay, so katawan niya, lalaki, babae, pero tumulito kagad ako. Ang katawan niya, babae, pero sabi niya, siya ay lalaki. Nag-identify siya as male. So sinabi niya doon sa boyfriend niya, best friend niya nung anak ko, at sinabi niya na, I identify as a male, so you need to be a gay man. Okay, para matuloy yung relationship, hindi na siya pwedeng straight male. Kailangan maging bading siya. Para daw, maging tuloy pa rin yung kanilang, hindi ko na masabing maging girlfriend pa rin siya. Kasi hindi na. Ayaw ko kung ano ang tawag. Basta, para for their romantic relationship to continue. So, kahit wala namang same-sex attraction, yung best friend ng anak ko, nag-agree siya. Okay? So, tuloy yung relationship between a gay man and a female identifying as male. Hanggang sa na-discover nung pastor na tatay, talagang walang usap-usap, hindi pwede yan. So, tinigil. And my son, aside from that story, ay tinatanong siya ng mga kaibigan niya, ano ba pronoun mo? Okay? And I heard dito sa BSU, meron ng Magna Carta na they need to observe the pronouns preferred by the individual. And I tell you, this gets crazier and crazier. And I'll tell more about that later. But my point here is, tayo, yung mga pastor, mga minister, we're busy with our denomination, with our church program. Something, I tell you, is happening under our noses.
with our children, kahit pa pinalaki natin yan, sa Sunday school, sa mga simbahan, dahil ang mundo nila ay hindi na kung ano lang ang sinasabi ng magulang or ng eskwela na, by the way, is already contaminated with the curriculum. Now, in that end, nanggaling sa, this is another discussion, it's a global agenda, na dapat nga po, nandun ako sa meeting kahapon called by former Chief Justice Lourdes Sereno na humihingi na po ng budget sa national government, dinidiscuss ngayon sa Congress, and I was one of the person invited to really vocalize our opposition to it, na ipondo ang mga eskwela para dito sa bagong curriculum. Hindi na bago, hindi lang natin alam. I don't know if you know, na panahon pa pala ni former Secretary Briones, meron na curriculum na talagang broken. No? Kaya ngayon, ay ano na sila, malakas na sila. This LGBT phenomenon is a tsunami happening in our midst, and we really need to be speaking out against it, and we cannot afford not to speak up. Kung hindi tayo magsasalita ngayon, bukas wala na tayong boses. Okay? So, yan po. Part 1 muna, i-discuss ko yung tungkol sa SOGI, which by the way, I just get a message this morning. Senator Amy Marcos will be pushing for its passage today. Okay? So of course, magde-deliberate muna, and then pagbobotohan. Ito, tapatan na, we don't have the numbers. Alright? Nakapasaya sa third reading ng last Congress. Pasalamat tayo, hindi natuloy doon sa Senate. Pero ngayong Kongreso na to, pinupush in both houses, at chinek na nila yung mga kung sino ang pro and against. Ang lakas po ng pressure, yung mga dating against, mag-abstain na daw po sila ngayon. I hope that information I got is wrong, but sa totoo lang, ang strategy po ng ating mga evangelical Christian leaders sa Maynila ay just to keep on delaying the voting. Kasi pag nagbotohan, talo. Okay? So, and the Lord has been protecting us. Hindi ito nakakapasa. But today, according to the schedule, ngayon po ang deliberation led by Senator Amy, at ngayon, I think it's kind of symbolic, a prophetic gesture that today natin nakaschedule. At kasama ko po sa Living Waters is also Amy, si Amy Mananili. Yes. So, dalawa po kami from Living Waters here. Hindi po kami makadala ng malaking team, mabilisan. But dito rin po si Emily nga, na naging kasama namin last year dito sa Baguio, no? Sa Living Waters. So, as we start to talk about SOGI, I want you to see first the big picture. No? Kasi itong SOGI ay hindi ito naganap lamang from as a fact or out from nowhere. No? Ito ay may pinagsimulan. No? At ito po ay yung nangyayari ngayon sa buong mundo, na we live in an age where we create our own truth. Na kung ano ang totoo sa'yo yan. Hindi ibig sabihin yan, totoo yan sa akin. Alright? So, yun na po ang prevailing mindset ngayon sa mundo. At ibig pong sabihin niya, yung mga tinuturo natin sa church or sa bahay, pwede siyang i-challenge. Na, well, totoo yan sa church mo. Totoo yan sa religion mo, pero hindi iyan totoo sa akin. So, kung titingnan niyo po ang kasaysayan, mula nung pinanganak si Jesus hanggang 1700, no, ay merong people, even though they did not believe in God of Israel, no, God of Abraham and Isaac and Jacob, naniniwala sila na may supernatural world, na mayroong superior being
that governs the natural world. Okay? So, ibig sabihin, yung mga morals natin, yung ating mga batas, paniniwala, ay galing dito sa spiritual truths ng supernatural world. So, kahit hindi ka naniniwala sa the God of the Christians, no? Naniniwala kang mali ang pumatay ng tao. Naniniwala ka na mali ang makitapit. No? So, because the natural world is governed by the spiritual realm. Right? So, malinaw yun. Pero something happened from that 1700 ng mga bandang 5th century BCE, before Common Era, ay diyan pumasok, first line please, ang phenomenon na tinatawag na relativism. No? Yan yung walang absolutes, wala yung ito lang ang truth, walang ganon. Kung hindi, what is true for me might not be true for you. Sabi nila sa Pilipinas daw, ang relativism ay depende sa relatives. Kung anong gusto ng kamag-anak, yun ang masusunod. So, pero yan po ang nangyari noong 5th century BC. And then, alam mo, habang tumatagal ang panahon, pa-depart, palayo ng palayo from the biblical truth. No? And then, as you know, sino dito ang pinanganak noong 60s? Bukod sa akin at kay Pastor Joe. Yan! Siguro natatandaan nyo, no, mag-teenager kayo, dyan na uso Jesus Revolution. At dyan na uso yung flower power. No? At dyan pumasok sexual revolution. No? Na hindi kailangan kasal ka bago ka makipag-sex sa gusto mo. No? So you can have sex with anyone na in consensual relationship. Tapos, yung sexual revolution na yon noong 60s, ano na yan, nagtuloy-tuloy na yan. It gets more and more casual sex and freer hanggang sa pumasok ito panibago. Hindi naman bago, pero alam mo, ang kasamaan po ay hindi stagnant, nanganganak yan. Nag-i-spiral down yan, hindi yan nananahimik lang. Na, ngayon, last of the island, bukas, magpo-pornography ka na, tapos sa susunod na araw, mag-a-eyeball ka na doon sa na-meet mo online. Pagkatapos nun, magsa-sex na kayo, tapos nun, sisirain na pamilya mo, tapos nun, meron na pwedeng patayang mangyari. Ano po yan? Evil gets darker and darker and darker. No? Natatandaan ko po nung ako ay nasa isang ministeryo, no? Reaching out to the homosexual, at sinabi nung isang tao doon na dati gusto ko lang lalaki. Ngayon, hindi ko akalain na makikipag-sex na ako sa aso, sa hayop. Umabot po siya doon. I'm not kidding you. No? Hindi po overnight. Kasi habang ikaw nag-disobey, your mind gets darker. So, the world reaches this point. Gnosticism. Isang paniniwala na mas importante ang iyong nararamdaman at ang iyong perception kaysa iyong katawan or the physical reality. No? Ito po yung pinag-ugatan ng transgenderism. So, ibig kong sabihin niya, kapag ang iyong damdamin ay babae, pero ang iyong katawan ay lalaki, ang totoo, babae ka. Kasi, mas superior ang iyong feelings. So, kaya po trans. Trans means going beyond. So, kung lalaki ka, pero gusto mo babae, transwoman ang tawag sa iyo. No? So, diyan po, gusto ko makita nyo na ang Soji ay hindi lamang parang nilikha ng isang gustong makipaglaban sa discrimination. Yan po, espiritu po ang dinidil natin dito. It's a spiritual warfare. It is not a social fact that we're dealing with. Okay? And that's why there is a deception. Remember, the spirit is from the father of lies. The one who is out to kill, steal, and destroy. Satan himself. Let us make no mistake about it. We are not dealing with social phenomenon.
we are really dealing with the prince of this world. No? Mga pawns lang itong mga global state na nangyayari sa atin. No? But I will not go there. So, yan po ang pinag-ugatan ng tinatawag nating SOGI ngayon. So, pag-usapan natin itong SOGI. So, alam nyo naman, bago yan lalong nag-init yan nung ma-approve ng same-sex marriage ng Supreme Court sa Amerika. No? Talagang crazy ngayon sa Canada. I'm sure may mga kamag-anak kayo doon. No? Makukulong ang isang pastor na mag-preach na one who is homosexual can actually change to be heterosexual as designed by God. No? Pag nagsalit, itong ginagawa ko ngayon, kulong ako. Pag ako ay nasa Canada at many states already in the US. No? Yun po yung dinadala nila dito. At yan yung SOGI. So, gusto kong makita ninyo yung mga elemento nitong SOGI na talagang sisirain ang ating pamilya at ang ating simbahan. No? Next slide. Una pong pumasok ang SOGI noong 2000 from the late Senator Miriam Defensor sa panukalang batas niya ng bigyang karapatan ng mga homosexuals. No? Tapos po noong 2010, 2012, for the first time, never happened before in the political history ng bansa natin, nagkaroon ng gay political party. Ito po yung LADLAD. At doon po, 2012 pa lang nag-issue na ang DepEd na protecting children of their sexual orientation and gender identity. Ang cute pakinggan. Pero ang ibig pong sabihin niya, ang bata ay merong karapatang mamili ng kanyang kasarian na iba sa kanyang biological sex. Yun po yung sabihin niya. Okay? So 2012 pa lang, inintroduce na nila. Noong 2013, ay ginawa nila panukalang batas din na ang lahat ng pag-aapi sa LGBTQ+ ay isang krimen. Na? At sinundan ang isang measure na ang mga same-sex couples ay pwedeng magkaroon ng properties. Na i-recognize ng Estado ang civil union ng dalawang same-sex na couple. No? Hindi po yun nakapasa. 2014, I'm sure, nabalitaan nyo to, di ba? Yung kay Jennifer Louden na minurder ng isang American soldier na, by the way, ay kahit na-convict siya, ay hindi siya nakulong. No? Di kwento doon, pero pakapihin nyo na lang ako tsaka kayo kukwento. Okay? Tapos sa Quezon City, ay, alam nyo naman, ang layo na narating ng syudad ng Quezon City, ay dinidiscriminate po na bawal ang mag-discriminate sa any business, any company sa LGBT. Na ibig sabihin, kapag may nag-a-apply na LGBT, tapos hindi mo tinanggap, pero kahit hindi mo naman tinanggap, hindi dahil sa LGBT siya, kung hindi siya qualified, no? Pero, yari ka. Okay? So, next, 2016. Tatandaan nyo, may controversial statement. Si then Senator Manny Pacquiao na masahol pa sa hayop ang maging bading. Sa totoo lang, yung language niya may nagbida, eloquent, pero you know what he meant. Diba? Pero talaga, pinagpiestahan siya ng media. Against. At nalungkot ako, nakulangan ako ng, personal ko lang to, ng ingay from the Christian community to really defend what he was really trying to say. Kasi takakot na rin tayo, baka tayo din ay i-demonize at imam. At sa kauna-unahang pagkakataon, paluwag na po ng paluwag, historic, no? Transgender became a congressperson. So hindi ko na pwedeng sabihin congressman or congresswoman. So naging legislator po siya, part na siya ng Congress. No? At doon,
Yung counterpart niya naman sa Senate ay nag-file ng anti-discrimination bill. So, if you know, today, sila yung principal authors. So, si Geraldine sa House, tapos si Raisa sa Senate. Okay? Next slide. So, noong 2017, ito po ang masakit. So, finally, after 17 years, in-approve on third and final reading yung SOGI sa House of Representatives. Alam niyo ang boto? 1970. Okay? Nasaan yung mga Kristiyanong congressman? Ang nangyari daw po doon, backstory, ay talagang inabangan na break. Lumabas lahat ng mga Kristiyano at saka pinagbotohan. Okay? Kasi hindi pwede, imposible, wala man lang isa na pumoto. Pero again, nalungkot pa rin ako. Bakit? Okay, granted na nag-break. O ba't hindi mo sinabi? No, hindi pwede yan. Wala kami na magbotohan. So, nakapasa po yan. At dahil po doon, for the first time, doon na nagulantang ang body of Christ. No? Tumayo pa yan sila, Intercessors for the Philippines, Bishop Dan Balais, yan sila, Pastor Nomer, nagkaroon po, nandun po ako noon, sa EDSA Wall of Light. No? Talagang lumaban sila kasi sandali lang, sa totoo lang, na-shock value tayo doon. Hindi tayo masyadong kumikilos, pero nung nag-third reading na, ayun na. Hindi na biro ito. No? Kaya talaga po umaksyon at nagkaroon ng rally. Now, doon, February 10, yan, nagkaroon uli ng pangalawang EDSA Wall of Light. Pero this time, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga ibang probinsya, simultaneous. No? Nandun po ako, ang ganda daw, humingi ng tawad si Bishop against the sins of the church to the LGBT. Humingi ng tawad ang isang tatay na inabayaan niya ang kanyang anak, kaya napunta sa LGBT. Kaya gusto ko po yung sinabi ni Pastor Joe kanina, kailangan maging tatay muna ako bago ako magpastor. No? Kasi, which I'll talk about more on that later, sa totoo lang, the issue of homosexuality is not sexual, but really a failure of our families to guide our children, especially our sons, to godly masculinity. No? Now, this guy sa school bukol, si Anthony Raquel, humingi siya ng representing the LGBT, humingi siya ng tawad. No? So, dito nangyari, imbis na makipag-away ang church, imbis na sabihin ng church na pupunta kayo sa impyerno, kaya ang sinabi ng church ay, I'm sorry we failed. And there was a declaration of repentance. Now, before pandemic, noong 2019, no? Dito po ang ginawa nila Bishop Dan together with Brother Eddie Villanueva and his son, Senator Joel Villanueva, ay pumunta po sila, nag-picket sila, pinuntahan nila si then Senate President Tito Soto. No? Kasi wala na, tapos na yung boxing sa House. Okay? Yung Senate na lang ang pag-asa para huwag matuloy. No? So doon sa Senate, kinausap nila si Tito Soto, sinabi yung dangers ng bill. Hindi alam ni Senator Tito na ganun pala ka-delikado yung implication noong bill. Kaya I have no doubt it was the Lord who spoke to Tito Soto when he declared that as long as I am the Senate President, this bill will not be deliberated. Okay? So, at ganun po nangyari. Kasi alam mo rin, nag-anuhan na sila eh. May pressure na nga kay Tito na i-calendar na. No? Dahil nagkaroon na ng counting of the heads
overwhelming majority, parang si Joel lang yata ang nag-oppose, no? Ay for Sochi. And ito, dito lang to sa kwarto na to, and why won't they talaga pong, this is a multi-million dollar lobbying campaign. This is not a local or a national issue. This is global. Okay? And they want the whole world, including our nation, to be buying into it, to be into it. Dahil, of course, alam naman natin, in the scriptures, it's been prophesied that the last days will go into a one global state with the Antichrist as the ruler. You know, of course, I will not go into the exegesis of that now, but sa totoo lang, wala yun sa news, pero doon yun. Okay, so I want you to see that again, this is a spiritual warfare. Huh? So, ang nangyari po doon sa, when Senator Tito said that, at tapos nagkataon, God appointment during the time, si Senator Joel ang majority floor leader. Pagka majority floor leader, siya ang nag-schedule, siya ang nagpa-prioritize kung anong bills ang i-discuss sa floor at pagbobotohan. So, natapos yung Congress, last Congress na hindi po napasa. Okay? So, ngayon ay may panibagong version na hindi ko nahimay yung old, pero ngayon po mas malala itong version na to kasi nandun po ako sa hearings, nakita na talagang inisa-isa namin yung provision. So, noong 2023, ngayon po ang update niyan na 2024, no, na I forgot the number, but many bipartisan groups are pressuring Malacanang to have BBM certified the bill as urgent. Okay? Talaga po gigil na sila. Galit po sila nang hindi nakapasa last time. So gigil na sila ito ay maging batas. At ngayon nga po umaga mainit-init pa. On my way here, I got a message from a reliable source, a pastor whom I really know, na si Senator Amy nga daw ay i-deliberate na ngayon. Siya yung magsasalita. At kapag yun nagtuloy-tuloy, pwede makasa. But we are going to storm the gates of heaven, no? For this not to be approved. So, ano ba itong bill na ito na gusto talaga nila ipasa? Ano ba ang laman nito? Okay? So, marami po kaming nakita, hindi, pero bago doon, gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga LGUs na nag-adapt. Ito po, ang dami na, and this was about 5 years ago. Iba't ibang, kasama po Baguio, in-adapt nyo na yung the SOGI framework. Okay? So, ibig sabihin yan, depende sa details, no? Na papayagan ang same-sex couple, na magkaroon ng mga economic benefits. Pag-pray nyo po ang Baguio, ha? Kasi yan po ay hindi lang ito isang ordinary ordinance, nagpailalim tayo sa Espiritu. But the prayers of the Christians are powerful. No? We can shake this to. Next slide. Yan. Nakapadami po yan ng padami. Oo. Yan. Talaga pong nationwide. Ang masakit po nito, hindi pa nga batas ginagawa na. This is according to Attorney Jonah Gonzales, a violation of the Constitution. Pero walang pakialam. Sige, tuloy lang. No? At gusto ko lang pong ito, but before we go to this billboard, yun pong gusto ko pong sabihin sa inyo yung nangyayari sa mga LGU na yon. Like, good friend sa Cebu, one of the leaders there ay yun daw isang gay teacher sa eskwelahan has been sexually abusing the young students, the young boys, no? In exchange ng either 100 pesos or isang sakong bigas. No? So, at dahil lumakas ang loob dahil nga may SOGI naman. Kaya, ang ginawa nitong friend ko, tsaka yung iba nilang kasama, nagpunta sila sa LGU sa Cebu na in charge doon. No? Sir,
do you know the implication of this ordinance you're doing? Dahil po, alam nila may ganitong ordinance, lumalakas po ang loob nila. We are weaponizing them to really do those sexually abusive practices. Against, by the way, make mistake about it. Soji, this thing, this gender ideology is after our children. They want to have sex with our kids. They want our children. And so this is like the child sacrifice to Molech of pagan God wanting the children to be given to the sky. Okay? So I don't know about you. We cannot be apathetic to this. We cannot be nonchalant about this. To be quiet is to go against God. Really. I am not trying to scare you. No? We are facing evil and we need to push it back. Okay? We need to fight it. No? So, ito po, dumadaan po ako dito. Yan po ang lahat. Pupunta ako sa church, sa office, my meetings. At ito po may billboard na to sa EDSA, no? Na first time at tinawag nila tong advertising coup, diba? Two men kissing each other. At ang ginagawa nila yung mga ating biblical convictions, yung the decency of family life, the sanctity of marriage, ang ginagawa nila ay binabasag. Okay? At tapos hanggang sa lahat ng mga barrier para sa unti-unti na, hanggang sa tanggapin na lang natin, what is happening is normalizing what is evil. Okay? That what is happening. Pero para tayo, yung nangyayari, I'm afraid in some cases, para tayong being lulled, being hypnotized, na it's freedom, it's enlightenment, it is going against the enslavement of tradition. It is actually a deception from the cunning schemes of the enemy. No? So, at in Quezon City, they recently officiated ito public weddings ng same-sex couples. Ito po in 70s unthinkable. No? When I was growing up, struggling with homosexuality, ito po parang, it's like doing it to our faces. It's a mockery of what the Lord said. My marriage is a covenanted relationship between a man and a woman. Ito po ay pagsampal doon sa puso ng Panginoon on the beauty and purity of marriage. No? Okay. So, now, wala po tayong panahon para pag-usapan lahat ng objectionable portions noong SOGI, pero kami po sa Living Waters, we identified at least 7 na non-negotiable should not be in the bill. And better yet, huwag i-approve yung bill and in its entirety. Kasi yung magkaroon ka lamang ng bill, ay matatakot na yung church for a possible legal court battle, no? Kasi ang magiging effect no, kahit manalo pa tayo sa korte, lagi na lang tayong dinadala sa legal war, no? Which we cannot afford, at matatakot na lang yung church, magsasara na lang, or mamimili na lang na ipipreach, no? So ito po yung 7 objections. Pinili na rin namin biblical number. Ayan. So 1, restricting the full counsel and preaching of Bible in our homes, schools, and offices because of its verses that can be seen as stigmatizing the LGBTQ identified people. By the way, bibigay ko po sa inyo yung PowerPoint na to. So, no need to take down notes. You will have it. Okay? So, ibig po sabihin nito, kapag merong pastor na nag-preach, bawa noong 2 Corinthians 6, 9-11, no, na all
idolaters, gossipers, fornicators, and homosexual offenders, no, will not enter the kingdom of God. Ay, tayo po ay criminally liable. Kasi po, doon sa next slide, Section 5 of the bill. Wala po akong time to basahin pa lahat, no? Pero any advertising, producing, any media, any medium, of course wala yung word na Bible, Quran, etc. Pero ito po, catch all praise and other medium na makaka-offend, na makaka-hurt, na tingin nila ay discriminatory sa homosexual LGBT ay pwedeng kasuhan. Okay? Na nagpa-practice daw po ng discrimination. No? Kami po, me and other Christian leaders, nandun po kami sa hearing, ay pinapatanggal po namin to. No? Hindi po sila pumayag. Okay. So, as a compromise, sabi namin, ilagay na lang, except a religious literature, such as Bible, Quran, and other religious books, no, in respect of the constitutional provision of religious freedom. No, kumbaga, hindi yun basta request lang ng church, it's in the Constitution. Hindi po sila pumayag. So, which means, na talagang doon pupunta yon na masa-silence tayo. Ang mangyayari nga na yung mga verses na tingin ng pastor makaka-offend sa LGBT, hindi na ipipage. And alam naman natin, hindi yun pwede for a Christian, for a follower of Jesus Christ. No? So, ang ginawa po nung house, sabi nila, huwag kayong mag-alala, meron namang declaration of policy. Meron silang, ang mga, di po ba, doon sa mga nakakita na ng bill, bago yung mga provisions, meron explanatory note, tsaka declaration of policy. Nakalagay doon sa declaration of policy ay, we are going to respect religious freedom. Aanin mo yung sentence na yung kumika dito. Diba? Yung pong sentence sa declaration of policy, wala sa provisions. Nandun lang siya sa pinaka, parang intro noong bill. Alright, so, again, the enemy is very scheming kasi madadala rin nila tayo sa korte. Okay, pangalawa, no? By the way, ang bottom line, tuloy, no, itong bill na to ay hindi lang dalawa ang sexes. Marami. Sabi nga sa UP Institute of Gender, 66 daw ang gender. As of and counting. Okay? Uy, 72 na daw. Si Amy mas updated. Grabe. Kaya pwede po, kahit tikba lang, kahit punong kahoy, pwedeng sex nyo kung trip nyo. Okay? Second objection. Encouraging children to choose a gender different from their biological sex, and parents can be sued if they oppose. Okay. So, ito po, may provision dito sa bill. No? Preventing a child under parental authority, custody, or guardianship, whether court appointment or otherwise, from exhibiting or expressing one's sexual orientation or gender identity. Alam mo yung sabihin niyan? Kung yung anak mo, 7 years old, na lalaki, sinabi niya, Tay, gusto kong magdamit babae kasi tingin ko babae talaga ako. Siyempre, with a DepEd LGBT curriculum, i-encourage ng teacher, karapatan mo yan. Sabihin ng mga kaklase niya, at especially ng social media, karapatan mo yan, lumabang ka sa magulang mo, hindi tama yan. So, kaya po, tama si Pastor, kaya galit yung mga anak natin kasi yan ang mga nang-inculcate sa mind nila. At, ang masakit, our child can sue us. Together with the iapon ng court, magkakaroon ng family court, blah, blah, blah. So, ang masusunod yung bata. Ito po, huwag na natin isipin ano kaya ang senaryo. Ito na, nangyari na. Sa Amerika, walang magawa ang mga magulang. Kasi kukunin yung anak sa kanila, custody. By the way, yan din ang pupuntahan yan. No?
pag hindi tayo pumayag, kukunin yung mga anak sa atin. No? At ang nangyari po sa US, this is true story. This is happening on a national scale in Europe and North America. Yung pong kaibigan ko, meron siyang daughter na nakabase sa Amerika. At yung daughter niya, nag-desisyon, minor pa, nag-desisyon siya na magpapa-sex change siya. Need to have a male reproductive organ. No? Walang magawa yung nanay na elder sa church. Kasi pag hinarang niya yun, demanda siya. Okay? Kaya ayun, natuloy yung, di ko alam kung initially hormonal change muna na nag-end sa sex change. Basta nagkaroon ng ganong tampering with her body. Tapos, I'm not sure if this is true for her, pero ang dami pong case na ganon. Sinisi po nila. Kasi iba sa kanila nag-suicide, iba sa kanila talagang depressed, iba sa kanila talagang yung talaga punta na ma-alienate. Hindi nila alam, ako ba ay lalaki, babae, yung mundong ginagawa nila sa school, sa church, kung nag-church man sila, or kahit pa sabihin okay na, dahil sa totoo lang, hindi naman to totoo for majority of people. This is a loud, screaming minority whose will is being foisted upon us. No? So, ito po, alam naman natin, ang ating pong mga anak ay never in a position to make a decision on gender. Ang brain ng isang bata fully developed lang at 25 years old. No? Bakit mo siya trabaho ng magulang ang i-guide yung bata and to be the one making the decisions that will be life-defining for the child. It is actually very reckless and irresponsible to leave the decision-making, especially on sexuality, to our children. We make the decisions on that. No? Not because we are being power tripper, but because that's a God-ordained responsibility given to us. No? So, hindi po yan pwede kontrolin kahit ng Estado. Okay? Pero ito po, sa bill na ito, ay mawawala. Basta, SOGI expression niya, kailangan i-respeto. Okay? Third, parents would lose the right to raise their children based on their religious convictions. No? Again, this is, pinoint out po namin yan na against the Constitution, against family code. Na, alam niyo po ba na ang mga magulang, halimbawa, huwag na natin sabihin evangelical Christian. Halimbawa, Mormon siya. At nakita niya, may tinuturo yung eskwela kung saan enroll yung anak niya na against Mormonism. Pwede niyang talagang puntahan, kasuhan, kausapin, at i-confront yung school administration, hey, what you're teaching is against our religious convictions and defiling the mind of my child. No? So, malungkot lang ako, tayo mga Christian, hindi natin ginagawa yun. And that's why DepEd is just having her heyday doing what she wants. No? So, meron po kasing provision doon sa Section 5, no? Na kapag ang isang bata ay, nakita ng magulang, baka kailangan ng counselor, baka kailangan ng psychiatrist dahil talagang sinasabi niya ay lalaki siya kahit babae siya. No? Or gusto mong dalhin sa ministry like Living Waters na may biblical counsel, no? To children with gender confusion. Hindi kayo pwede. Kasi dadalhin yan sa family court. No? Pagdidesisyon na ng Solicitor General, wala pakialam. Hindi pwede ang magulang dito. Okay? A family court created by the state. So, yun po, section doon. So kami po ay nag-introduce ng mga provision na ino-oppose to at kayo din ang pumayag, nire-rephrase namin
just to uphold academic freedom, freedom of religion, parental authority. No? Naglagay po kami ng sentence na protecting the authority of the parents, hindi po nila pinayagan. So, number 4, restricting the freedom of speech, particularly the freedom to exercise religious beliefs. This shall also include spiritual standards behind academic management and business prerogatives. Ito pong freedom of speech na to ay talagang sasagasaan ang all mountains, all spheres of life, no? Ang simbahan, ang eskwelahan, ang business, no? Sige, isa-isahin lang natin yung quickly. Next slide. So, eto, engaging in public speech, nilagyan nila. Kasi nga, to accommodate our objection. Except religious speech or comments made in the context of a religious service, ceremony, or activity meant to shame, insult, vilify. At nakita nyo to? The loss of their self-esteem. Do you know what that means? This is very subjective. Pag mayroong isang bading sinabi niya, na alam mo yung sinabi mo, na offend ako, na bumaba ang pagtingin ko sa sarili ko, oh, yari ka na. Ganun to, wala itong objectivity. This is dependent on the feelings of the ones having a searching expression. Right? So, sabi namin, ibig sabihin niya, yung preaching namin ay baka cause lang ng self-esteem decline, didemanda nila kami. Nilagyan nila nito, except religious service. Huwag po tayong maligayahan sa exception na yan. Alam mo ibig sabihin yan? Sabi sa akin, I'm not a lawyer, so nagkonsulta kami ng legal interpretation yan. Alam mo sabi ni Attorney Chona Gonzales, na abogado, na dating congresswoman at kasama sa deliberation ng bill na ito. Alam mo sabi niya, ibig sabihin niya, pwede ka lang mag-preach na against homosexuality sa loob ng simbahan mo. Sa loob ng inyong denominational church services. Pag yung message mo na yan, sinabi mo sa mall, sinabi mo sa plaza, sinabi mo sa opisina, yari ka. Alright? You know the idea? Just stick to your religion. We are being confined of our biblical convictions just to ourselves. Parang, dyan lang yan sa PBTS, dyan lang yan sa Southern Baptist, huwag yung ilalabas siya. Of course, we cannot do that. As you know, when Jesus resurrected, He met His disciples and He told them that I give you the authority to preach the gospel unto the ends of the earth. No? Hindi po ito church building. Hindi po ito, wala pang denomination. No? It is for every human being breathing, no, to hear the gospel. And for us to preach it. No? We are not going to be hindered and to be limited by any ideological construct. Okay? So, yan po yung number 4. Hindi pa. So, yan sa churches, sumunod, puntahan natin yung business. No? Hindi ko na papasahin isa-isa yan. No? Pero alam mo ang laman yan. No? Tulad ng sabi ko kanina, kapag ka may nag-apply na LGBT, halimbawa, ikaw ay negosyante ng isang construction company. Hindi ka naman galit sa LGBT. Kailangan mo muscles. Kailangan mo talagang lalaking trabahador, no? Na karpentero. May nag-apply. Ganun. Ang style pa naman ng mga ganyan. Kahit hindi naman sila interesado sa trabaho, gusto nila entrap sila. No? So, mag-a-apply. Sabihin niya, gusto niya mag-apply sa construction. Di syempre, hindi mo tinanggap. Yun na, demanda ka na. Kasi, diniscriminate mo siya. Pero, hindi mo naman siya dinidiscriminate. Yes? Sa Rio Bench, yung cases states na nakasuhan yung religious sisters na... Anong sisters yan? Can you say? Yan. Yes.
was this case no, sa States. Yung mga madre, kinasuhan nila. Kasi yung madre may bake shop. And ito, same-sex couple na gusto ng wedding cake. Doon sa lahat naman na pwedeng puntahan na bake shop, doon ka pa talaga sa mga madre, hihingi ng wedding cake. So of course, hindi pumayag yung mga madre. Kaya nakasuhan sila doon. Ongoing yung case. Wow. Grabe. So, yung po, ito talagang padami ng padami ang magiging kasuhan dito na hindi na natin magawa yung the calling that God gave us. No? So, yun po yung implication sa business. At paano yung mga Christian businesses? Diyan yung talagang dadalihin. So, halimbawa, I'm running a Christian school. O sige, pagpalagay na natin, what Christian school? Eskwelahan ng mga bata. At, siyempre, utak negosyante na lang, huwag na yung utak Kristiyano. Hindi ako mag-hire ng teacher na mayroong attraction to minors. Diba? Na pedophile or kaya ay may history of having sex with young boys or molesting mga bata. Hindi ko siya masisira negosyo ko dahil mababalitaan ng parents na may teacher ng anak ko dyan or magkakaroon ng complaint na mayroong nangyaring molestation or inappropriate touches sa mga anak ko. May nag-apply, LGBT, gusto yung teacher, hindi mo tinanggap, ayun, yari ka na naman. Okay? So, it will really undermine our businesses. Next, no? Susunod na, ano po ito naka-provision na, laman to ng SOGI na pinag-uusapan today. By the way, ito yung pinaka-House Committee version na may parallel version, almost the same. Next slide. In education, no? So, meron din pong mga provision doon na hindi tayo pwedeng mag-refuse ng admission sa isang SOGI person. So, halimbawa, again, Don Bosco, all-boys school, may nag-apply ng female identifying as a man. Hindi mo tinanggap, syempre. Kasuhan ka. Bakit mo siya diniscriminate? All-boys school yun. Okay? So, kahit pa sabihin natin, napaka-nonsense naman yan. Kahit kasuhan ako, mananalo ko. Okay, granted, mananalo ka. Do you really want the trouble of going to the court and spending perhaps what could be millions of pesos? So, next slide. Meron. In healthcare, yan. Ako, isa pa itong napaka-delikado at controversial. No? So, ito po, hindi mo pwede i-prevent ang isang bata, halimbawa na gusto niyang magpa-hormonal therapy. Na gusto niyang lalaki, boy, gusto niyang magkadede, gusto niyang maritoke, yung katawan niya para maging babae, pumunta sa doktor. Yung doktor, pag hindi pumayag dahil Christian doctor siya, ay kakasuhan siya. Eto pa, I shared this message to a church in Maykawayan with a medical doctor at sinabi niya na meron silang mga rules, may oath sila na talagang they swore that hindi sila pwedeng mag-prescribe ng mga gamot na makakasira sa health. Of course, di ba? Pero ito po ang dami ng findings. By the way, ginawa na lang ng bill except daw yung sex change. No? Pero kahit mo ba i-accept yung delikado to tamper with the body created by God. No? So, ang nangyari na to sa many countries. No? Actually, may mga over-the-counter na ng mga hormonal therapy medicines. No? Na matutuwa yung doktor ay pwedeng kasuhan kahit na makakasama naman, hindi niya dapat i-prescribe yun. No? Again, it has implication even in the medical field. Okay, punta tayo sa number 5. No?
our fifth objection. Next slide. Sige, susunod pa. Yan. It could open a floodgate of people groups demanding recognition and even legal rights to their sinful and repulsive practices such as polygamy, pedophilia, necrophilia, bestiality, and others. No, hindi, ibig sabihin nito, since pinayagan mo yung group of LGBT or homosexuals na bigyan sila ng karapatan. So aalma naman yung mga polygamists, yung naniniwala na okay lang magkaroon ng maraming asawa. Hindi kami din, i-recognize nyo kami. Ayun na. So lahat na ng mga may sinful practices will be demanding rights and will ask for recognition. It is demonic. Okay? At yun po, it will open up. By the way, hindi po ito theoretical. Nangyari na po ito sa Canada na mga necrophilians, yung nakikipag-sex sa patay. No? Bigyan din daw sila ng karapatan. And they did that after binigyan ng legal rights yung mga sochi persons. Okay? So, bakit pa natin, why do we need to reinvent the effects? No? Ito na nangyayari na warning na nga sa atin, let's not go there. So this is one case. We are such big copycats of anything American. This is one case which we cannot afford to copy. They should copy us in fighting it. No? So next, yung provision doon, yung denying access to public services to any person on the basis of SOGI. So, yan nga, pag inanaw natin to na dapat accessible sa SOGI, hihingi na nga rin ng karapatan yung mga ibang groups. Okay? Meron din provision doon sa Section 5, denying an application or revoking a professional similar kind of license. No? Umalma kami rito kasi this can lead to same-sex marriage. So nilagay nila, except marriage license. No? Pero po kasi, yung mga ganyan, lalo na sa nagkakatalo sa implementing rules. No? Dahil po, paglisensya na ang pinag-uusapan. No? So sabi namin, ay pwede bang lagyan ng ganitong sentence? Provided that this doesn't include marriage license or changes in the birth certificate of persons, and there is nothing in the bill that will construe into leading this legalizing same-sex marriages. Parang categorical, no? Kasi meron na ng fear na yung SOGI can lead to same-sex marriage, eh. At ganun naman talaga nangyari sa Amerika. Hindi sila pumayag. Hindi nila nilagay. So, ibig sabihin, alam mo na pupunta talaga doon. Kaya ayaw mong ipalagay. So, talagang, pag ito po nakalusot, I'm not trying to be an alarmist. Just look at history, pupunta talaga siya sa same-sex marriage. As what Brother Eddie also said today. Okay? Number 6, creating a new people group, the LGBTQ+ with rights and privileges that can make them above the law. No? Ito na po yan. Humihingi sila ng karapatan. O sige, pero ang hinihingi nilang karapatan ay mas higit sa karapatan ng ordinaryong mamamayan. Ito po yung provision. No? Next slide. Ayan. So, any harassment, ito po ang nakakataas ng balahibo dito. So, lahat ng mga LGBT suspected na gumawa ng krimen, pumatay, nagnakaw, tapos inarrest ng pulis, pwede makasuhan ng pulis regardless of whether such arrest has a legal or factual basis. Okay? Do you realize that? Ibig sabihin, kahit may prima facie evidence, kahit na talaga namang smoking gun evidence na holding dahil LGBT siya, hindi pwede. That means they're above the law already. At alam naman natin, nangyari po yan, grupo ng mga transgenders, kinapos ng pera sa kanilang papasex change.
Kasi po ang sex change ngayon, 10 pera sa Thailand. Ha? Doon sila lumilipat. So, sila po ay parang nag-akyat bahay lang. Talagang nag-hold up po sila. Hinuli ng pulis. Of course, kung yung pag-misogyna, yung mga yon, hindi mo pwedeng ikulong. Hindi mo pwedeng kasuhan. Kasi LGBT. Di ba? Sino dito, nag-viral ito, no? Yung transgender na pinatayo yung waiter for 2 hours. Who saw that? Yes. Yan, di ba? Oo. So, wala pa nga, isa sa mga comments doon ay, this is already weaponizing the LGBT. Wala pa ng batas. Okay? Imagine, papatayuin mo yung waiter dahil hindi ka lang na-address na madam. So, siguro natandaan nyo, kung na nga tayong isang tambak na example sa Amerika, huwag natin pag-usapan yung sa ano, hindi ito na wala pang batas. Ha? Yung example nga nila, may batas na. Yung nangyari sa isang transgender din, sa isang bar, na I think this happened mga 3 months ago, nag-trending din, na may isang guwapo doon, na nilapitan niya, nagsasayawan sila sa bar, pinatatanggal niya yung t-shirt. Artista, di ba? Anong name niya? Ora, oo. Pinapatanggal niya yung shirt, no? Ayaw pumayag ng lalaki, no? Ayaw. Nag-cry ng discrimination, nag-cry na hinaharas ang LGBT. Binaliktad ako. Oo, di ba? At di ko alam kung kinasuhan o nakarating sa korte. Nanalo yung aura? At buti na lang, natalo pala yung aura. Nanalo siya? Grabe. So, nakulong yung guy? Hindi ko na nasundan yung kwento, pero nanalo pala. Di ba, that's shocking. Kasi, ano yun, may video yun, kitang-kita, siya yun talaga ang nanghaharas. No? So, para ba, alam niyo nangyayari? We are calling evil good and good evil. Kumbaga, just because LGBT siya, kahit mali, tama. So, eto po, nakakahinga pa ba kayo? Panghuli na, ito po yung kinoconsider na pinakagrabe kahit hindi ka Kristiyano. At ito po ay buong sambayan ng Pilipino na apektado. No? Ito, our last objection. No? Next slide. Criminalizing our non-conformity and disagreement to the LGBTQ sexual lifestyle. Ibig pong sabihin nito, hindi lamang natin bigyan sila ng freedom, hindi lamang natin sila itolerate. Kasi ganito na usapin dito eh. O sige, yun ang paniniwala mo, nagdi-disagree ako dyan, but you have a choice, this is a democratic country, sige, gawin mo yan. Choice mo yan. Hindi po yun natapos doon. Ang sabi po nila, according to this SOGI is, pag hindi ka sumang-ayon doon sa gusto no SOGIC person, ay criminal ka. Ito, next slide. Magbabayad ka ng ₱250,000 at ikukulong ka ng 12 taon. Okay? So, yan, maximum of 500,000 and possible 12-year imprisonment. Iyon na nga lang during pandemic, it's just an IATF resolution. Hindi pa nga batas, nagsara na ang simbahan sa takot na baka mapasara sila pag sila ay hindi sumunod sa IATF guidelines. Yung pa kayang maging batas ito? Baka walang matira sa atin sa takot. Okay? So, kasi tatawagin na tayong kriminal kapag tayo ay hindi pumayag, hindi sumang-ayon. It's like saying, okay, your sex with another man with the same sex is okay. It's not sinful. Yun po yung sabihin, no? Nag-agree na tayo na hindi yung kasalanan. Okay? At pag hindi tayo nag-agree, ay kulong at multa. Talagang, welcome to the last days. To the persecution of Christians. May nagsabing very wise man sa US, si Tucker, sinabi niya,
This is already insane. This is bizarre. But there is one common denominator in all these movements. Make no mistake about it. They are not after our religion. They are not after our wealth. They are against Jesus Christ. Jesus Christ is an offense to them. So all the followers of Jesus must be silenced and persecuted. Ito yun. Of course, you don't feel that. They don't talk about it. But this is the bottom line of that. Okay, so sinabi po ni Attorney Melo na ito daw po ang the highest penalty in the land. No? So, okay. Next, gusto ko pong, so yun po yung bill. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga behind the scene na nangyari doon sa pagka-craft ng bill. So ito po yung isang online hearing na ginawa sa Senate Committee on Gender and Women. Next slide. Ito po sa House Committee on Human Rights na meron pong chairperson doon na Muslim. At gulat na gulat siya, sabi niya, I cannot believe you are talking about this to become a law because in our Islam faith, this is the Muslim congressman, it's not even allowed, it's so we don't talk about it. No? Pero tayo, this is to me the excess of democracy. Okay? Tapos po, ito ang gusto kong ikwento sa inyo. Next slide. Si CJ Sereno arranged a meeting with me, with the chairperson of the Senate Committee of Gender and Equality, and also the author of the SOGI bill. I shared to her my testimony, which she really welcomed, no? At shinare ko rin po yung testimony doon sa kanyang committee on gender. At I just want to tell you this story because this is not just true for me personally. I believe this is going to give a picture of the uphill fight that we are up against. Doon po sa deliberation ng final public hearing para sa bill na ito. Kasi after this, magdidesisyon na yung mga congressman, wala na kaming say. No? Talagang bawat, yung mga sinabi ko sa inyo, against kami dyan, object kami yan, tanggalin yan. By the way, walang nakalusot doon. No? Hindi sila pumayag. So, ang init na ng mata, kami, magsasalita pa lang kami, hindi pa bumubuka yung bibig namin. Alam niyo, if looks could kill, patay na kami. Yung tingin talaga sa amin ng mga taga-LGBT talaga. Ito, mag-oppose na naman to. Parang gano'n. Alam niyo, so oppose kami ng oppose. Hindi naman kami, we don't oppose the people. We are opposing the bill. At actually, opposing the bill is for them. They don't want this bill to affect their parents or their cousins, their families. No? It's going to kill us as a nation. Alam niyo po, no, maghapon po to from 9 to 6. Noong ending na ng bill, I heard the Lord spoke to me, Benji, I just don't want you to oppose them and to oppose this bill. I want you to speak of the Father's love to them, of my love for them. Do you know how hard hearing that? Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Baka pakit ko lang yan. You know why? Kasi po, every start ng hearing sa Senado at sa House, lagi pong sinasabi ng mga legislators natin, we do not legislate morality. Okay? So don't quote the Bible, do not give us your religious convictions, don't give us verses. Malino yan, sinasabi nila yan. No? Pero, I like to commend and to bless our Christian leaders kahit may ganong restriction, they could not help but to, how can you even oppose
the bill without talking of God's design for our bodies and for our gender, di ba? So, nung marinig ko yun, sabi ko, Lord, how will I go to do that without restriction? Alam nyo, the Lord gave me wisdom na kinuha ko po yung microphone at sinabi ko, Madam Chair, I'd like to give closing remarks. Hindi ko na po hinintay na mag-yes or no siya kasi alam ko namang pro-gay at hindi yung papayag. Kaya talagang, without waiting for a confirmation from her, I went straight, I spoke, at shinare ko sa kanila na, you know, I addressed the LGBT and I said, you know, I am one of you. I came from a homosexual background and I struggled with same-sex attraction and I hear you. I know what discrimination meant. I was rejected as a child by my father who said that my brother is more masculine, na pangmanika ako at pagtoygan yung aking kapatid. I was ridiculed and bullied by my elementary classmates, by the other boys in my high school, calling me effeminate, baklas, shoke. I lived with the horrors of all those shaming labels in my life. And eventually, I did struggle with homosexual feelings and compulsions. So even my own church, even my own ministry, I applied as a staff and I was rejected because I have that homosexual background. And so I know what it meant and what it felt to be discriminated. I get it. But I tell you, what freed me from the lonely paths and from the enslavement of homosexuality is not surgery, is not any piece of legislation. It is the love of Jesus Christ with a skin on it. The love and the support, the friendship of the brothers and sisters who demonstrated to me the grace of Jesus with the face on it. And that's what you need. That's what I needed. That's what you need. That's only friendship, only the relationship of those who are walking with Jesus. And then sabi ko sa kanila, I'm from Living Waters, I offer you a pastoral care. I'm not just telling you a theory, I offer you that friendship, that relationship. So I ended there. I invited them to really know this Jesus who freed me. Alam niyo po, talagang pagkatapos kong i-share yun, parang may napakatahimik. Napakaingay sa balitaktakan, biglang tumahimik. Na parang maririnig mo yung pagbaksak ng karayo. At biglang nagsalita yung chairperson. Sabi niya, I want an LGBT person to have the last say. Wow, okay. I get that. Sabi ko nga sa inyo, pro-gay siya. Nagsalita yung the president of Philippine Psychological Association, Philippine Association of Psychologists. Alam mo, sabi niya, I hate it when I'm being called a broken man. Kasi sinabi ko sa testimony ko na I'm broken in my homosexuality. Kasi yung pinanggagalingan niya ay hindi kasalanan ng homosexual acts. So, hindi yung brokenness. Okay? So, doon siya nanggagaling. So, talagang, nanggigil ako. Sabi sa akin ni Lord, anak, manahimik ka na. Okay na yun. Oo, huwag ka nang sumagot. Huwag ka nang mag-debate. It's alright. No? So, I felt na I gave the last word. Kahit siya yung last word. Alam nyo, sabi, after that, sabi ni Miss Lourdes Sereno, Chief Justice, sabi niya, and she knows the jurisprudence, she knows law, Chief Justice siya. Sabi niya,
For centuries, there was never a discussion of the Father's love in legislature. So, what you said about the love of the Father is now forever in congressional records. It's there. And so, yeah, we pray that really speak to the people in Congress. No? So, we're now, sige, next slide. Kaya po, ang ginagawa po namin ngayon sa Living Waters ay hindi lamang to have programs, no, for those who are sexually broken, but we are speaking up. We sense the urgency. The churches have been literally opening the gates, no, for this voice on clarity on gender. Yan po. Next slide. The Church of the Nazarene. Nanono po dyan. Nagsasalita nga po ako dyan. May nag-walk out. Kasi bakit ito pinag-uusapan yung homosexuality? I'm glad wala nag-walk out sa inyo. Ha? Ayan. Tapos, sino po dito ang familiar or taga Alliance of Bible-Believing Churches in the Philippines? Yan, nagsalita kami sa APCO. No? And then, the mga Chinese churches embrace this also. Ang United Evangelical Church ng General Santos, I also spoke to their group, yung mismo pinaka-ministerial fellowship nila, ang ASCOP in Palawan. Yeah. And then, nabanggit ko nga, kagagaling lang namin sa Samar, no? At yun nga si Shaka ko on how lumalakad na itong SOGI sa mga LGUs natin. And then, ito, calling for national repentance with the intercessors for the Philippines. And, sige, next slide. Yun, nagsalita rin po kami sa ibang ministries like Cru or Campus Crusade at different media outlets, no? Either online or live audience like sa DCAS. No? At panuorin nyo po sa 700 Club this August 31. Lalabas po tayo dyan about our opposition to SOGI. Yan. Mamaya na to. Sa part 2 na to. So ngayon, yan. Gusto kong marinig kung meron kayong mga katanungan tungkol dito sa SOGI. Mamaya po, part 2, pag-uusapan natin how to minister to the LGBT. Kasi gusto natin from love, hindi galit. So, gusto ko, medyo naging intense ako, pero hindi ako galit sa kanila. Huwag kayong maya. Wala pong bayad ng mga tanong. Ano po yung mga questions nyo tungkol dito sa narinig nyo about the bill? Yes. Pag doon sa enrollment form sa ngayon, okay sa amin, sa PTA, minsan meron kami pinapa-fill up sa mga estudyante. May mga gender doon, o kaya sex. Ano ilalagay namin? Kasi usually male and female lang. Ano ilalagay namin? Ba't ngayon po ba yung pinipirapan yung form meron? Aside from male and female, hindi pa choices? Ano pong nakalagay na choices? Sa mamin kasi, male or female. O ngayon, pwede kami madimanda pagka male or female. Ay, hindi. Wala pa, hindi pa ho batas. Basta ilagay nyo lang male. Ilagay nyo lang female. Sa totoo lang, kahit batas na rin siya, male lang naman dalaga. Kung may maghanap na, ba't wala yung gender rito? Pero doon naman po, saan po ito? Sa isang school? Sa school. Meron kayong kinalapan ng form? So far naman, wala pang nakalagay na other sex. Walang ganon. Wala naman. So, just put male and just put female. At kung actually po, may mga eskwelahan na may ibang choices. No? Pero, it's still a good thing na choice pa rin ng male, choice pa rin ng female. Just, you can never go wrong with the truth. Basta, i-check mo lang yung male. Wala pa akong demandahan yun kasi choice pa eh. Pag wala na yun, at
naghanap tayo ng male or female. So, okay po yun. Pero pag dumating po sa pagkakataon na wala na yung choice na male, wala na yung choice na female, at nilagay nila ron, lesbian, gay, intersex, queer, blah, 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 eh, pwede po tayo, I see myself as male. Wala po dito sa choice nyo. Pwede po bang ilagay? Pag ayaw nilang ilagay, isulat mo lang. Alam ko, baka dumating yung panahon na pag ginawa natin yon ay pwede tayong makasuhan. Ngayon po hindi pa. Walang ganon. Pero kung umabot yon sa ganong pagkakataon, this is very hypothetical, let us be, ayaw naman natin maging takaw demanda, we will be faithful to our biblical convictions, but we are going to be wise. Okay? So, ang aking pong prinsipyo dyan ay be gentle as a dove, but be wise as serpent. Alam mo nang demanda kagad, sabihin mo, I refuse to sign this because gusto mo na akong kausapin. Yan. Pwede kang kumausap ng abogado, no? Or pwede mo in private sabihin yung conviction. No? Basta, stick to your biblical conviction, pero do it in a way that is not reckless and not unwise. Sagot ko po ba yung tanong niya? Meron bang Pero, Pastor po, Pastor, pero bago po tayo doon, ito pong sabihin ko po ito sana later na wag na po natin hintayin dumating doon. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng position paper at i-post natin rather than managing the consequences. Okay? Ngayon pa lang magsalita na tayo kaysa makilaban pa tayo na. Yun po yung being wise. To my opinion. Yes. Sige po, follow up. Yung existing na ba na ngayon, yung mga LGBT churches, meron na ba? Meron pong church na tinatawag na Metropolitan Church. Ito po ay isang LGBT sa Maynila. Meron. Sila po ay nagkakasal na ng kapwa lalaki at kapwa babae. Pero wala pa namang soji, kaya yung kanilang kasal ay wala pong visa yun. Walang legal binding. So, pero papunta na po. Ang ginagawa po natin ngayon ay pinupush back natin. Yes, may question dito. Yes, what's your name? Hello, my name is Teresa po. Teresa. Sir, I have a question. I don't know if this is correct one. I'm feeling that the GAD forums are leading into SOGI bill. Parang subtle way. GAD? Gender AD. GAD yung Gender and development. gender and development Oo. ng mga Dito, ano. meron kayo sa bag. Totoo yan. Actually, bawat government office meron Oo nga po eh. Parang feeling ko, subtle way of going to the SOGI. Tama po ba? You're right, you're right. Kasi nag-speaker po about that. So ingat na ingat po ako kasi may mga LGBTQ dun sa crowd. Sa DSWD. So, Yes. nanginginig po ako na talagang pero yun pong Yeah. papunta po dun, di ba po? Correct. Tama. Sa totoo lang, hindi papunta. Nandoon na, hindi lang SOGING ini-implement nila. Pero meron na silang ini-implement na yung gender sensitivity program na galing din sa Amerika. Ginagawa na sa mga opisina. So, pero tama ka na ang pinupuntahan nun ay isang batas. Pero ngayon hindi pa batas. Pero ginagawa na nga nila yung naka-salient na features. Ginagawa na nila. Dati, for women lang siya. For women dati. Oo, totoo yan. Yung God, dahil galing din akong DSWD. Dati hindi ako God focal, pero parte ng trabaho ko yung tungkol sa God. For women siya dinesign. Kasi ang kaisipan noon na nakikita sa developing world ay kailangan i-empower yung women. Ganon yung yung kaisipan that time. Although, even at that time na ini-implement yung GAD ng Philippine Commission of Women,
meron na akong certain questions about it. Kasi sinasabi ko na with them, sabi ko, hindi pwedeng isang gender lang o babae lang yung i-empower mo, tapos nakalimutan mo yung male counterpart. Kasi ang nangyayari, di ba, ano din kami ng Pantawid, pag in-empower mo yung women at so alam na nila yung tungkol sa paghawak ng salapi, ganyan, etc. So na-disempower yung men, ang magkakaroon naman ng violence against women kasi nabugbog pa. Hindi alam ng men how to rein in yung totoong power ng masculinity. So ang talagang kulang sa atin is ano ba talaga yung tunay na babae at pagiging babae at femininity at ano yung power ng masculinity. So yun siguro yung dapat na makita dun sa God. At yun yung sinabi ko sa kanila, na hindi naman ako napakinggan. Pero yes, to answer your question talaga, yung mga features ng Soji nandun na sa God. At yun ay pupunta. Yun. May tanong dito kanina. Yes. Pwede ka bang lumapit sa microphone? Your name is? Alma, yes. Kung gagawa po kami ng opposition, kanino po namin ibibigay? Bigyan nyo sa congressman nyo, Congressman. tapos bigyan nyo sa senator. Okay. Ang tawag po doon, position paper. Yes. At meron po akong ibibigay sa inyong suggested position paper. Palitan nyo na lang. Siyempre. Maganda po, bukod sa individual objection nyo, maganda kasi our congressmen and senators are politicians. They look at the numbers. Sa totoo lang. No? So, halimbawa ilagay nyo, say, 1,000 member of the PBTS of the schools. Or kung meron kayong association of schools dito, yung i-combine nyo yung numbers no, one position paper, sabihin nyo the 10,000 member school of the association schools in Baguio and Cordillera. Kung magkaroon kayo ng consultation at they're also like-minded. Yun po. Meron po akong, after this, within the day, bibigay ko po sa inyo yung ginawa naming sample position paper. And you don't need to follow that. That's just suggestion. But basta ang importante, magsalita tayo, sabihin natin yung ating objection to this evil measure. Yes. Meron po ba kayong created na parang social media group or ano na we can join or ano po para na nakafocus dito sa issue na to? So we can... Meron ba? Kami sa Living Waters, meron kaming website na very vocal kami against Soji. Pero yung mismo just intended for Soji, wala pa. Kami as a ministry, wala pa. But that's a very good idea. But we are, kasi hindi kami techie persons, hindi kami into digital. Now, meron kami in partnership with United Neon, yung mga gumagawa ng billboards, and they are doing content for us na very specific na nag-o-object sa Soji. So, sige, tanong ko kung siguro na you can join giving your comment, na makita nila ang dami pa lang nag-agree dito. That's very good. Sige, banggitin ko doon sa partner namin. Pero kung meron kayong kilala na tingin nyo, pwede kaming matulungan on the social media presence, please let us know kasi kami ay senior citizens doon sa loob ng organization. Yes. Yes. Sir, maganda yung sinabi niyo lang. Nakasan ko na lang yung Okay, Pastor June, right? June, sir. Maganda rin yun. At least, tulad nung nangyari dito sa Baguio, actually, yung LGBTQ ng Baguio, pininturahan yung, ano yun?
yung pedestrian lane, dyan sa baba ng Rizal Park, Rainbow. Tapos, after a day or two, nag-typhoon, buti na lang, na-erase. Wow! Si Baguio! Pero actually, maraming nag-react dito sa Baguio. Tapos... Sino man nag-react? Yeah, mga anti-LGBTQ. Nag-ingay. Yes. Kasi noong time na yan, meron yung plan na yung ordinance ata sa Baguio din. Kaya hindi natuloy yun. Kasi maraming nag-ingay. Plus, nagkaroon ng typhoon. Kaya nainis ka agad yun. Di ba yung nag-rainbow lumabas after the flood? Dito kasi parang kay Rizal pa, doon pa sa baba ni Jose Rizal, ginawa yung Tapos, ano yung ba ay pinayagan ng City Hall? Yes. Oo, parang ganun eh. Kasi nagpipintor sila. So may mayor's permit? Walang as in permit. Basta part ng parang community service. Parang sponsored po siya ng Boysen lang. Oo, Pero yung nung umulan, parang yun nga lang wala. And one of the comments said, God is also against it kasi nga, Yes. umulan and erase. Against Boysen. Yeah. Kasi yung Boysen na Pintura. Yun ang naging Boysen. So pwedeng private initiative yun na walang kinalaman ng government? Okay. Pero totoo po ba na balitaan namin sa Maynila parang ang lakas ng LGBT dito sa Baguio na kasi kinompare nila ang Baguio sa San Francisco na gay capital. Yes. Yes. Sige po. But I think it's the people na tayo, hindi ko talaga Yes. sorry, Totoo. Kasi gano'n din nangyari sa San Francisco. Tapos yung mga people in Baguio, they are quiet, they are not assertive. There's a heavy community here. Yes. The problem is most churches are in denial. We don't know what to do. At yun ang pag-usapan natin sa What party. do you mean by hidden community? Mahaba discussion. Sige. For now, it's Lumalabas sa gabi. No, this is a very, very... But I think what you meant is it's a subculture. Yes. Okay. And the problem is, most people are not aware. Oh, but it's a subculture. No, it's really out and about. May question pa ho? And Pastor Joe, okay, let's have a 15-minute break. And then after that, we'll do the I'd party. just like to add yung sa pedestrian, napahiya actually ang city because yung person na kinuha din nila to represent, nag-TNT siya sa US. After that? Napunta siya sa US to represent Baguio and the LGBTQ and then he disappeared in the US. Meaning, nag-TNT siya. Yeah, so parang... Embarrassment yun. So that's the reason why during that time, biglang medyo nag-back off ang city kasi nakakahiya. Bakit city sponsored yung trip niya ba? It was a government sponsored. Wow. So that means I know the guy personally. the city government is supportive? Yeah. Yes.